Pag nagkakayas ka, yung batak ng kutsilyo, yun ang pakiramdam ko talagang para sa akin. Para sa akin talagang napakalaking halaga kasi ito ang number one na katulong ko sa buhay ko. Kasi pag ito nawala, parang ako ano na rin wala na rin saysay sa ngayon. Nung kasing bata ako, nung makita ko, sabi ko ba, sabi ko sa tatay ko kung ano yun. Ay sabi niya, ito yung mga ginagawang mga ibon, ganyan, pamaypay. Mga, tapos sabi ko, gusto ko kung kasing matutunan sa tatay ko. Sabi ko, hindi ka pwedeng humawak ng kutsilyo kasi matalas. Sabi ko, di, kung ayaw niyo ko turuan, di wag. Sabi ko, gano'n. Pero habang wala kasi ang tatay ko, nakikialam din siyempre ako. Kasi gusto kong pag-aralan ko paano gumawa eh. Tapos noon, na malaman ng tatay ko talaga marunong na ako noon, mga ano ko noon mga 14 years, ganun. Sa kapatid ko walang natuto kasi tatatlo naman kami magkakapatid. Dati 7 kami, nasunog nga yung 4 kong kapatid, kaya tatatlo kami na. Bata pa kasi ako noon nung masunugan kami. Siguro, ano na ako noon siguro mga 12 years lang ako noon. Ay, siyempre masakit talaga sa amin yun, lalo nang sa magulang ko, nanay ko, na ano yun, natulala, na ano. Pero dalangin talaga namin sa Diyos, medyo umano kami, naka-recover naman. Dinay. Meron din namang ibang akong pinagkakakitaan na ano, tulad ng pag-aani, sa dagat. Pero pagdating ko galing sa dagat, dito pa rin ako nakatutok sa kayas. Pero sa talagang pang-araw-araw kong na trabaho, kayas talaga. Ibig sabihin yung mga pagdadagat ko, yun ano lang kung saan pinakalibangan ko pa rin sa trabaho ko. Hindi ko talaga pinalano yun na kasi tulad ko, wala naman akong pinag-aralan. Paano ako makakukuha ng mga ganun. Minsan, kita mo na ibang manggagawa, gusto nilang bumigla ng ay ako ayoko talaga. Kasi ito naman talaga, hindi naman talagang sasabihin ako, gusto ko umangat o yumaman para dito lang, hindi. Talagang ito, kung saan bagay talagang libangan ko lang, hindi ko naman sinasabi na diyan ako yayaman, diyan ako nakakatulong sa pamilya ko. Ang anak ko kasi 5. Ay, yung akin 3, may pamilya na yun. Dalawa na lang ang kapisan ko sa bahay. Sa anak ko, may tinuturuan akong isa. Kaya lang, yung items, yung mga ginagawa ko, hindi pa niya masyadong alam. At yung misis ko naman, katulong ko na rin sa paggagawa nito. Nahirapan po nung una, tuwatagal, natututunan na din po. Gusto ko lang siyang gawin kasi maganda, parang pang-expert na yung gawa niya, kaya natutunan ko. Nakakatulong po sa amin na sa pamilya, pagkakayas, nakakapagbili po ng bigas, ganun. Matagal na rin akong matuto nung ako'y mapangasawa niyan hanggang sa yun nga nung ako'y mag-asawa na kami pagka siya'y manggagawa, pagka siya'y nakapanggawa at wala akong gawa, pag siya'y aalis nagkukutingting ako ng kanyang gawa, hanggang sa natuto na ako. Malaking bagay din naman sa amin yung pagkakayas at
Pag talaga kami walang-wala, tapos biglang order, o di siyempre, malaking bagay din. Saka pag ako nagkakaya, siyempre, pag madami kaming gawa, pag madami kaming gawa ng madaming order, siyempre nagkakayas yun. Masakit pag kami sa tuhod, pag yung ganito. Ay sa akin, mahirap yung ginagawa nila. Sa kanila naman, mahirap naman yung ginagawa ko. Hindi parehas na ano. Kasi iba yung alam nila, iba yung alam ko. Proud ako kasi sa sari-saring tao nakakahalubin din niya. Pag minsan daw mga Amerikano ang kanyang dinidemo. Pag minsan nga mga tourist, ganon. Sari-saring pag minsan nga po binibigyan siya ng remembrance, iniuwi sa bahay, ganon. Marami kami nagagawa sa pagkakayat. Karamihan, mga order talaga. Pero yung pag minsan may napunta rito mga estudyante doon, tulad ng mga taga-UP, ganyan. Yung tinitingnan yung mga gawa namin, namimili naman sila. Hindi naman talaga ito dating talagang ibinebenta ng panahon nun. Kasi ito yung ginagawa ng mga pang-giveaway. Halimbawa, merong kasalan, o halimbawa mga birthdayhan, ganyan. Ito yung ginagamit lang sa nun, mga pamimigay lang sa ba. Kasi ngayon, maraming lumalabas na items. Ayun, dati, ilang items lang ito. Kung ano-ano lang. Yung kasi ibon, pamaypay, bulaklak lang nun. Ay ngayon, marami na. May butterfly na. May ginagawa pa kami ng mga Christmas tree na ginagawa namin yun nun. Sana sila, mahikayat sila sa paggagawa kasi di man masyadong mahirap. Dali din naman kami pagka nakabuo, habang nakakabuo, na sila, nahikayat na gumawa. Kami naman po nagtuturo din ng pagkakaya. Siyempre gusto rin ho namin edad na kami, gusto rin namin may matuto ng mga kabataan sa amin. At siyempre, ito naman yung talagang pinagmamalaki ko. At pinagmamalaki natin kasi una sa Siyempre, hindi ko rin masasabi. Kasi noon na talagang mahirap to. Ngayon, madali na para sa akin eh. Talagang, lalo na pag halimbawa nagpupunta ako sa mga ibang lugar, mga demo sa mga mall. Sipin mo, ikaw ang nakapokus sa'yo lahat ng tao doon. Kahit nga artista, nasa kalapit mo. Panoodin ka lang kung paano ka gumawa. Kaya ito yung pinagmamalaki namin dito sa Pakil. Itong Kalas.